Grabe! Sobrang ganda niya kahit nakasuot siya ng face mask at salamin. Sino kaya siya? Kaano-ano kaya siya ng mga Lee? Bulong ng isang tsismosa. Baka naman dating amo ni Adeline. Di ba? Nag-work naman si Adeline sa Maynila noon. Halatang mayaman eh. Bulong ng isa pang tsismosa. Natigil ang dalawang marites sa pagbubulungan nang may humawak sa kanilang balikat. Excuse me, dito bang bahay ni Miss Adeline Navarro? Tanong ni Chloe. Ngumiti ang dalawang babae. Tiningnan nila mula ulo hanggang paa si Chloe. Ngumiti si Chloe. Maya-maya pa'y kinuha niya ang kanyang bag na hawak na kanyang bodyguard. Bumunot siya ng lilibuhin at inabot sa dalawang tsismosa. Can I have your answer now? Nagmamadali kasi ako dahil may important meeting pa ako later. Ani Chloe. Kuminang ang mga mata ng dalawang tsismosa at pagkatapos ay mabilis silang tumango. Dito nga po nakatira si Adeline Navarro. Nakaburol po ngayon ang kanyang anak na si Noel. Sabay na sagot ng dalawang tsismosa. Gusto sanang sumilip ni Chloe, pero hindi pa yun ang tamang panahon para malaman ng mga Lee na anak niya ang babaeng minsan na nilang hinamak. Agad kasi niyang nakita ang limousine ni Don Michael, kaya nagdesisyon siyang wag na munang tumuloy sa loob. May litrato ba kayo ni Adeline? Usisa niya sa dalawang tsismosa. Ngumiti ang dalawang tsismosa kay Chloe. Inilahad nila ang kanilang mga palad. Agad namang bumunot ng pera si Chloe at nilagay sa palad ng mga ito. Ito po yung FB niya, ani ng isang marites. Mabilis na kinuha ni Chloe ang cellphone mula sa kamay ng isang tsismosa at agad na tinignan ang mga nagdaang profile photo ni Adeline. Hindi kasi kita sa kasalukuyang profile photo ang mukha nito. Napatakip siya sa kanyang bibig, ang kanyang isang kamay nang makita niya ang litrato ni Adeline noong bata pa ito. Karga ito ng asawa niyang si Ruel, samantalang nakayakap naman siya sa kanyang mag-ama. Agad na nagtanim ng maraming katanungan sa isip ng dalawang tsismosa ang naging reaksyon ni Chloe nang makita nitong family photo ni Adeline. Nangingilid kasi ang mga luha nito habang kinakagat ang kanyang labi. Isang senyales na pinipigilan nito ang umiyak. Maraming salamat sa inyo, ani Chloe sa dalawang tsismosa. Pinagtitinginan siya ng mga tao habang binabay niya ang daan patungo sa kanyang sasakyan. Ang kanyang mga bodyguards naman ay sakay sa mamahaling big bikes. Na makapasok na sa loob ng kanyang sasakyan si Chloe, ay ibinaba niyang bintana nito at tinawag ang isa sa kanyang mga bodyguards. Heto, bigyan niyo ng tigli 5,000 ang lahat na nakikiramay kay Adeline, kabilang ng mga Lee. Ang matitira sa perang yan ay maaari niyo ng paghati-hatian. Utos niya. Masusunod po, madam. Agad na talima ng kanyang bodyguard, isinara na niya ang bintana ng kanyang sasakyan at doon ay inalis na niya ang kanyang face mask at itim na sunglasses. Ma'am, saan na po tayo pupunta? Tanong ng kanyang driver. Sa sementeryo, nais kong ipahukay ang libingan ng inaakala kong si Adeline. Tugon ni Chloe habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Alfred, ano kalokohan to? Paano mo nagawang bilugin ang ulo ko sa loob ng mahabang panahon? Sigaw ng isip niya. Papa, anong gagawin natin? Anytime, malalaman na ni Mama Chloe na buhay ang anak niya. Hysterical na sambit ni Ashley. Kumalma ka at pagganahin mong kokote mo. Hindi kita inampon at pinagpanggap na anak ko ng walang dahilan. Serve your purpose, Ashley. Inis na asik ni Alfred habang pauli-uling naglalakad sa tabi ng kanyang office table. Bakit ba kasi kinailangan mo pang paghiwalayin ng mag-ina? Pwede ka namang pumapel sa buhay nila dahil wala na naman ang asawa ni Mama Chloe. Pati tuloy ako namumroblema ngayon. Reklamo ni Ashley. Tumigil sa paglalakad si Alfred at pagkatapos ay sinuntok niya na malakas ang office table niya. You have no right to question my past decisions, Ashley. Sampid ka lang sa buhay namin ni Chloe. Pag-uwi niya ay aamin ako sa kanya na inampun lang kita. Timbagang nasambit ni Alfred. Ashley rolled her eyes. Umismid siya. Sabi ko na nga ba, bulong niya. What did you say? Inis na tanong ni Alfred. Alam kong darating sa puntong iluluwa mo ko. Matapos mo kong gamitin sa loob
ng mahabang panahon matapos mo mapalapit kay Mama Chloe dahil sa akin. Ganito ang isusukli mo? Sa tingin mo ba, papayag akong basta-basta mo na lang akong itatapon ng ganito? Matapang na pahayag ni Ashley. Lumiban si Alfred sa kanyang office table at mabilis na lumakad, papalapit sa kinaroroonan ni Ashley. Nilapit niya ang kanyang mukha sa dalaga. I didn't know na magiging isang tigre ka rin pala paglaki mo, anak. Bakit ang lakas ng loob mong takutin ako? May nakatago ka bang bala laban sa akin? Nakangiting sambit ni Alfred. Ashley rolled her tongue, then she grinned. Sa tingin mo ba maglalakas loob akong takutin ka kung wala akong nakatagong mga bala laban sa'yo? Tanong niya pabalik kay Alfred. Hinawakan ni Alfred sa kanyang mga pisngi si Ashley at pagkatapos ay mariing pinisilang mga yon. Huwag na wag mo kong kakalabanin, Ashley. Hindi mo gugustuhin mabilang sa listahan ng mga taong kinamumuhian ko. Sinserong tura ni Alfred. Nakuha pang humalakak ni Ashley sa kabila ng kanyang kalagayan. Iniinsulto mo ba ako? Nalilisik ang mga matang tanong ni Alfred. Marahas ni inalis ni Ashley ang pagkakahawak sa kanya ng kanyang kinikilalang ama. You have no right to hurt me. I am not one of your properties, Mr. Alfred Digus. Anytime, kayang-kaya kong ipakulong, banta ni Ashley. Namimilog ang kanyang mga mata. Nagsalubong ang mga kilay ni Alfred. Nagkaroon ka lang ng pangalan at konting yaman. Akala mo kung sino ka na kung umasta. Ashley, kayang-kaya kitang ibalik sa mabaho at maruming lugar na pinanggalingan mo. Chloe is nothing without me, without my wealth. Ang payo ko sa'yo, gamitin mo yung utak mo. Tutulungan mo akong malusutan lahat ng kasinungalingan na ibinaon ko sa utak ng iyong Mama Chloe. O kakampihan mo siya at pagkatapos ay pareho kayong pupulutin sa lansangan. Kaya mo bang maghirap ulit? Ikaw, kaya mo bang mawala sa'yo ang babaeng pinakamamahal mo? Hindi, di ba? Kumpiyansang tura ni Ashley. Hindi nakaimik si Alfred. Now, kung ayaw mong makulong at kung ayaw mong mawala sa'yo si Mama Chloe, sundin mo lahat ng sasabihin ko sa'yo. Nakangiting sabi ni Ashley. May kinuha siyang mga papel sa kanyang suitcase at pinakita yon kay Alfred. Nababaliw ka na. Ani Alfred nang mabasa niyang nalalaman ng mga papeles. Pupunitin na sana niya yon nang bigla siyang pinigilan ni Ashley. Kahit punitin mo pang mga yan, kahit itapon o sunugin mo yan. Marami pa akong kopya niyan. Kailangan ko lang ng pirma mo, Papa. Don't worry, dahil may kapalit naman ng bawat pirma mo. Ibibigay ko sa iyo lahat ng mga dokumento, audio recording at USB na naglalaman na lahat ng mga marurumit illegal mong gawain. Ani Ashley. Inilapit niyang kanyang bibig sa isang tenga ni Alfred. Kabilang naroon ang pagsunog mo sa bahay ng mga Navarro at ang pagpatay mo sa ina ni Lennon Davis Lee. Bulong niya. Nalaki ang mga mata ni Alfred. Paanong? Umawa ang kanyang bibig. Salamat sa tunay kong ina. She witnessed all of it. Bulong ni Ashley habang nakangiti sa umampon. Adeline, bakit ka ba nagiinom ng hindi mo na kumakain? Mabuti na lang at kinontak ako ni Rita. Dahil kung hindi, baka kung sinong Poncio Pilato nang nag-uwi sa'yo. Gabing-gabi na eh, nag-aalalantura ni Jacob. Isang araw na ang lumipas matapos ang libing ni Noel. Kinusot ni Adeline ang kanyang mga mata. Lennon, anong ginagawa mo rito? Tanong niya habang tinititigan ang mukha ni Jacob. Lasing ka na nga. Humiga ka na muna dyan at ipagluluto kita ng hapunan. Lalakad na sana si Jacob patungo sa kusina nang bigla siyang hinigit ni Adeline. Huwag mo kong iwan. Iniwan na nga ako ni Noel. Pati ba naman ikaw? Nagsusumamong sambit ni Adeline. Bumuntong hininga si Jacob at marahang umupo sa kutsyon kung saan nakahiga si Adeline. Paano mo nagagawa? Sinserong tanong ni Adeline. Ang alin, ani Jacob. Ang hindi maging miserable matapos ang lahat na nangyari. Tumagilid ng higa si Adeline. Ngayon ay nakatitig siya sa mga mata ni Jacob. Namumungay pa ang kanyang mga mata dulot ng pagkalasing. Noel is now in paradise. There's no point to dump your life just because he died. Alam ko kung gaano mo kamahal si Noel. Pero alam ko rin kung gaano niya tayo kamahal. Hindi siya matutuwa kapag nakita kanyang ganyan. Litanya ni Jacob. Bata pa lang ako sinasabi ko ng mga katagang yan noong iniwan ako ng nanay at tatay ko. Niloko ko sarili ko sa loob ng napakahabang panahon. Dahil hanggang ngayon masakit pa din para sa akin ang pagkawala ni na Tatay Ruel at Inay Chloe.
Hindi pa tuluyang naghihilom ang mga sugat dito. Tinuro ni Adeline ang kanyang dibdib. Tapos, kinuha na kagad sa akin si Noel. Natatawang sabi niya. Hinagod ni Jacob ang likod ni Adeline. Time heals all wounds. Naniniwala ko doon. Balang araw, babalikan mo't ipagmamalaki mo sarili mo sa hindi pagsuko sa buhay. Sabi ni Jacob. Mabilis na umupo si Adeline at hinawakan na magkabilang pisngi ni Jacob. Lennon, I hate you so much. Sagad sa butong pagkamuhi ko sa'yo. Napakarami mong kasalanan sa akin at kay Noel. Ang hindi ko lang maintindihan sa putang inang pusong to. Tinuro niya ng paulit-ulit ang kanyang dibdib. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit tumitibok pa rin ito para sa'yo. Kung bakit ikaw pa rin ang sinisigaw nito sa kabila ng lahat ng panggagago at pag-abandona mo sa amin ng anak mo. Pinilit kong kalimutan ka. Pinilit kong bigyan ng chance ang kapatid mo si Jacob dahil sobrang bait niya sa aming mag-ina. Pero bakit ikaw pa rin ang minamahal ko? Sigaw ni Adeline. Adeline, lasing ka na. Ang mabuti pa ay umidlip ka na muna. Ipagluluto kita ng hapunan at saka na kita gigisingin kapag handa ng pagkain. Sambit ni Jacob. Hindi masabi-sabi ni Jacob kay Adeline na hindi siya si Lennon. Nasasaktan siya sa kanyang mga naririnig at yun ang hindi niya maintindihan kung bakit. Dapat ay wala siyang pakialam sa kung ano man ang nararamdaman ng babaeng nasa harapan niya ngayon. He should be celebrating by now. Nagawa niyang alisin si Noel sa buhay ni Adeline at ng kanyang kinasusuklamang kapatid. Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Kung tutuusin, kasalanan niya kung bakit nagdurusa si Adeline sa mga oras na yon at sa mga susunod pang mga araw. Tatayo na sana si Jacob mula sa kanyang pagkakaupo nang bigla siyang hinigit ni Adeline. Hindi niya mawari kung bakit nanlambot bigla ang kanyang katawan. Mas malakas siya sa babae pero nahigit pa rin siya nito. What the heck is going on, Jacob? You should not fall in love. Naputol ang pagmuni-muni ni Jacob nang maramdaman niyang malambot na labi ni Adeline na gumagalaw sa kanyang labi. Amoy na amoy din niya ang halimuyak ng red horse mula sa hininga nito. Hindi siya makakurap sa sandaling iyon. It's not his first kiss but it felt like it was his first time. Lalong nalaki ang kanyang mga mata nang makita niyang inaalis na ni Adeline ang t-shirt na suot niya. Gustong-gusto niya itong itulak pero wala siyang nagawa kung hindi ang pumikit at namnamin ang bawat paggalaw ng kanilang mga labi. Naramdaman na niya ang paggalaw ng dila ni Adeline sa loob ng kanyang bibig. Agad niya yung tinugon, dahilan para lalong sumiklab ang init na nararamdaman niya sa mga oras na yon. Lennon, namiss kong amoy ng iyong hininga. Namiss ko kung paano dumampi ang katawan mo sa akin. I miss making love with you, sabi ni Adeline habang hinuhubad ang sarili sa harap ni Jacob. Walang kamuwang-muwang si Adeline na hindi si Lennon ang kaniig niya sa gabing iyon. Isang mapusok na halik ang ibinigay ni Jacob kay Adeline. Nag-aalab ng kanyang katawan. Ramdam niyang pagtaas ng kanyang dibdib. Nasasaktan siya sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Adeline pero nasasarapan naman siya sa ginagawa nito sa kanya. Adeline, ani Jacob habang nakatingal at nakapikit. Tanging sinag lamang ng buwan. Buhat sa kawayang bintana ang nagsisilbing ilaw sa kwarto ni Adeline. Lennon, sambit ni Adeline. Kinapit ni Jacob ang bewang ni Adeline at muli niya itong siniil na halik. Malalalim ang bawat halik niya. Hindi naman siya inurungan ni Adeline. Halatang-halatang sabik na sabik sila sa isa't isa. I can't wait to taste your pearl, darling, Jacob said. What? Did he just call me darling? Kinapa ni Adeline ang kanyang cellphone at dali-daling inilawan ang mukha ng lalaki nagbibigay ng kakaibang init sa kanyang katawan. What the heck? Bulalas niya nang makita niya ang mukha ni Jacob. Nataranta si Jacob at nahimasmasan din sa biglaang pagsigaw ni Adeline. What the heck am I doing? Kastigo niya sa kanyang sarili. Mabilis niyang sinuot ang kanyang damit. I'm sorry, Adeline. I'm drunk too. Pagsisinungaling niya. Hindi ko sinasadya. I'm so sorry. Agad na hinila ni Adeline ang kanyang kumot at tinapis sa kanyang hubad na katawan. Adeline, anong ginagawa mo? Nakakahiya kay Jacob. Akala ko si Lennon ang kasama ko rito. Adeline, look at me. I'm sorry. I am willing to pay for this. I am willing to take responsibility. Kinapa ni Jacob ang bulsa ng kanyang maong shorts. Buhat doon ay minilabas siyang isang maliit na kahon. Magpo-propose ba siya sa akin? Tulala't piping sambit ni Adeline. Adeline Navarro, are you ready to bear my surname?
Are you willing to become the mother of our future kids? Adeline Navarro, will you marry me? Sinserong sabi ni Jacob habang nakaluhod sa nakatapis na si Adeline. Matagal na hindi nakaimik si Adeline. Biglang nawala ang tama ng alak sa kanyang buong sistema. Maya-maya pa'y naramdaman niyang unti-unti nang nababasa ang kanyang mga pisngi. Parehong napatingin sa may pintuan sina Adeline at Jacob nang biglang bumukas ang pinto. Humihingal na dumating si Lennon. Pasuri-suri siya naglakad patungo sa kinaroroonan ni na Adeline at Jacob. Kinapa niya ang pindutan ng ilaw. Biglang nagdilim ang mukha niya nang makita niyang nakatapis na kumot na si Adeline at ang nakaluhod sa sahig na si Jacob. Halin-hinan niya ulit na tinignan sina Adeline at Jacob. Tumaas ang kanyang mga kilay. What the heck is going on here? Lennon, let me explain, ani Adeline. Wala namang namamagitan sa kanila ni Lennon pero pakaramdam niya ay kailangan niyang magpaliwanag dito. Ama pa rin ito ni Noel. Lennon smirked. You don't need to explain anything, Adeline. Kitang-kita ko naman kung anong nangyayari. Nakakadiri ka. Kamamatay lang ng anak natin pero nagpapakasasa ka na. Ganyan ka na ba kakati yung pagkababae mo at hindi mo man lang nahintay ang 40 days ni Noel bago ka magpakamot, ha? Tinignan ni Lennon ang nakaluhod na si Jacob. Sagutin mo na siya at baka magbago pang isip niya. Ayan oh, nagpo-propose na siya sa'yo kahit wala namang kayo. Umiling ng ilang beses si Adeline habang nakatitig sa nag-aapoy na mga mata ni Lennon. Humigpit ang kapit niya sa kumot na hawak-hawak niya. Nanliit siya sa mga sinabing yun ni Lennon. Pakiramdam niya ay totoo ang lahat ng yun. Hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang sarili dahil alam niyang muntikan na nga niyang magawa ang bagay na yun kasama si Jacob. Yumuko siya dahil lubos siyang nasaktan sa paratang na ibinato sa kanya ni Lennon. Magsama kayong dalawa, bulong ni Lennon, sabay tapon ng jewelry box na hawak-hawak niya. Balak niya sanang tanungin si Adeline kung pwede ba siyang manligaw ulit. Balak na rin sana niyang magpakilala hindi bilang isang Lee, kung hindi bilang anak ni Aling Candelaria na kapitbahay noon ni na Adeline. Humakbang siya ng malalaki hanggang sa makarating siya sa kanyang sasakyan. Dalas-dalas na nagsuot ng kanyang mga kasuotan si Adeline. Plano niyang habulin si Lennon para magpaliwanag. Lalabas na sana siya ng kwarto nang biglang tumayo si Jacob at hinawakan ng kanyang isang kamay. Nahulog sa sahig ang singsing na kanina'y hawak-hawak nito. Adeline, siya pa rin ba talaga? Wala ba talaga akong pag-asa sa'yo? Malungkot na tanong ni Jacob. Marahang inalis ni Adeline ang pagkakahawak sa kanya ni Jacob. I'm sorry, Jacob. You're a good man, so I think you deserve the best. Masyado kang perpekto para sa isang tulad ko. Aniya. Lumapit si Jacob kay Adeline at tinawakan ng mga pisngi nito. I don't need someone better than you because for me, you are the best. Adeline, please, give me a chance. Give us a chance. Pagsusumamo niya. Hindi nakaimik si Adeline. Alam ko nagluluksa ka pa dahil sa pagkamatay ni Noel. Alam kong hindi ka pa handang pumasok muli sa isang relasyon. Alam kong siya pa rin ang nilalaman ng puso mo. Sa kabila ng lahat ng yun, gusto pa rin kitang pagsilbihan at alagaan. Gusto kong ibigay ang pagmamahal na nararapat para sa'yo. Kung sasabihin mo ngayon sa akin na hindi ka pa handa, sige maghihintay ako. Kahit ilang taon pa yan, bigyan mo lang ako ng pagkakataon na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Maghihintay akong dumating ang araw na ako naman ang magiging laman ng puso mo. Nangingilid ng mga luha ni Jacob, sinsero siya nakatitig kay Adeline. Hindi ko hahabulin si Lennon para sabihin sa kanyang totoo kung nararamdaman. Hahabulin ko lang siya para sabihin walang nangyari sa atin. Sambit ni Adeline. Para saan pa? Kilala ko si Lennon. Kahit ano pang sabihin mo sa kanya, sarili pa rin niyang pininiwalaan niya. Magsasayang ka lang ng laway at oras. Umiwas ng tingin si Jacob kay Adeline. Maya-maya pa hinayaan na niya ito sa gusto niyang mangyari. Fine, go after him. Tumalikod na si Adeline kay Jacob. Pumikit siya at huminga ng malalim. Lumakad na siya palayo kay Jacob. Nasa may pintuan na marinig niya ang binulong ni Jacob. Habulin mong lalaking nagutos na kidnapin ng iyong anak. Bulong ni Jacob. Kinuha niyang phone niya sa bulsa. Mabilis na pumihit si Adeline para harapin si Jacob. Her face screamed danger. What did you say? Who ordered to kidnap who? Hindi sinagot ni Jacob ang tanong na yon ni Adeline. Kaya dali-dali nagtatakbo si Adeline palapit sa kanya.
Ulitin mo yung sinabi mo kanina, Jacob. Ani Adeline. Ngumiti si Jacob. I won't repeat it again, but I have prepared something for you. Meron siyang tinawagan. Maya-maya pa'y nagsalita kaagad ang tao sa kabilang linya. Sir Jacob, mabuti naman po't napatawag po kayo. Hindi ko na po talaga kaya. Nakokonsensya na po talaga ako. Gusto ko na pong sumuko pero hindi ko naman po kaya dahil ako lamang po inaasahan ng pamilya ko. Parang awa niyo na po, Sir Jacob. Tulungan niyo po ako. Sino nga ulit ang nagutos sa'yo na kidnapin si Noel? Tanong ni Jacob. Pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ni Adeline habang hinihintay ang sasagot ng kausap ni Jacob. Nag-aalab na rin ang galit sa kanyang mga mata. Ikinuyom niyang kanyang mga kamao habang masamang nakatitig kay Jacob. Tumaas ang 2 kilay ni Jacob. Tila naguguluhan siya kung bakit ganun na lamang makatingin sa kanya si Adeline. Nasabi ko na po sa inyo noong huling tawag ko. Ayoko na pong banggitin muling pangalan niya. He's a real evil. Wala siyang awa. Parang binenta na niyang kaluluwa niya kay Satanas. Kung hindi mo muling sasabihin sa akin, hindi kita matutulungan. Ibababa ko na tong cellphone. Pananakot ni Jacob. Teka po, sasabihin ko na po ulit. Ngumiti si Jacob. Ang kapatid po ninyong nag-utos sa akin. Sino? Sigaw ni Jacob. Si Lennon Davis Lee po. Nalambot ang mga tuhod ni Adeline at napaupo siya sa sahig. Otomatikong nagunahan ang mga luha niya sa pagpatak matapos niyang malaman kung sinong tinutukoy na mastermind ng kidnapper. Palihim nang umiti si Jacob nang makita niyang naging reaksyon ni Adeline. Okay, I will help you. Magkita tayo bukas. Ako magte-text sa'yo kung saan. Sa ngayon magpalamig ka na muna. Hindi na hinintay ni Jacob na muling magsalita ang lalaking kausap niya. Pinatin na niya kagad ang tawag at umupo rin sa sahig para hawakan ang mga pisngi ni Adeline. Nagulat siya nang biglang alisin itong kanyang mga kamay sa pisngi nito. Anong problema? Bakit sa akin ka nagagalit? Hindi naman ako nagpadukot sa anak mo. Inis na mga tanong ni Jacob. Pinunasan ni Adeline ang kanyang mga luha. Tinitigan niya ng direkta sa mga mata si Jacob. Paano mo nakilalang kidnapper? Paano kayo nagkaroon ng komunikasyon? Tanong niya. Bakit mo ko tinatanong ng ganyan? Hindi ba dapat si Lennon ang kinukompronta mo sa mga oras na to? Natatawang tanong ni Jacob. Sagutin mong tanong ko, sigaw ni Adeline. Fine, sasagutin ko mga tanong mo dahil malinis ang konsensya ko. Bumuntong hininga si Jacob. Una niyang tinawagan ng kaibigan ko para hingin ng contact details ko. Binigay naman kaagad ng kaibigan kong contact details ko sa kanya. Kilala siya ng kaibigan ko dahil dati niya itong empleyado sa kanilang kumpanya. Okay na ba? Sambit ni Jacob. Kaibigan mo? Sino kaibigan mo? Tanong ni Adeline. Si Ashley, ang nag-iisang tagapagmana ng mga Digos. Matagal na namin silang kasosyo sa negosyo. Kung nagdududa ka sa mga sinasabi ko sa'yo, pwede kitang samahan sa kanya. Tugon ni Jacob, mabilis na tumayo si Adeline. Sige, samahan mo ko sa kanya. Walang emosyong turan niya. Hindi siya kumbinsido sa mga nalaman niya. Alam niyang masama ang ugali ni Lennon pero sigurado siyang hindi nito kayang pumatay ng kung sino, lalo na ng isang inosenteng bata. Isa pa, anak nila si Noel. Sure, halika, sumama ka sa akin. Mabilis na hinablot ni Jacob ang kamay ni Adeline at isinama ito papunta sa kanyang sasakyan. Matapos pagsusuntukin ni Lennon ang isang puno ng mahogany na nakatanim malapit sa bahay ni Adeline ay bumalik na siya sa kanyang sasakyan para lagyan ng bandage ang kanyang mga kamay. Paano mo nagawa yun, Adeline? Nagluluksa ka pa. Paano mo nasikmurang magpakasarap habang abala ko sa paghahanap sa nawawala nating anak? Paano? Tangina! Pinaghahampas ni Lennon ang manibela ng kanyang sasakyan dahil sa pagkapuot niya sa unang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Natigilan si Lennon nang maalala niya mga tingin sa kanya ni Adeline kanina. Sa hindi niya mawaring dahilan, biglang natunaw ang galit ng kanyang nararamdaman. Bakit ganito? Nagkakamali ba ako ng inisip sa kanya? Hindi kaya huminto siya sa pagsasalita. Hindi kaya, shit. Lalabas na sana siya sa kanyang sasakyan para balikan si Adeline nang makita niyang dumaan ang sasakyan ni Jacob. Kumunot ang noon niya nang mahagip ng kanyang mga mata si Adeline sa may backseat. Nakapikit ito habang nakasandal ang mukha sa may bintana. Mabilis na binuhay ni Lennon ang kanyang sasakyan para sundan si na Jacob. Anong binabalak mo, Jacob? Saan mo dadalhin si Adeline?
Ani Lennon habang hindi niya inaalis ang kanyang paningin sa sasakyan ng kanyang kapatid. Napatingin siya sa kanyang cellphone na bigla yung mag-ring. Mabilis niyang sinagot ang tawag nang makita niyang tumatawag si Mr. George. Lennon, good news. Alam na ng tauhan ni Digger kung kaninang fingerprint ang naiwan sa leg ng batang nilibing ninyo. They also identified the child's profile. Within the day, malalaman mo ng resulta. Oo nga pala, naipahukay ko sa mga tauhan ko ang bangkay ng batang yun. Wala na ngayon naman ang kabaong. Thank you, Mr. George. I owe you a lot. After this, you can fly back to your country. Tomorrow, I will transfer some money to your account. It's your bonus. Salamat sa malinis at mabilis na pag-aksyon. Maasahan ka talaga. Ani Lennon habang nakabuntot sa sakyan ni Jacob. Napaka-generous mo gaya ng dati, Lennon. I am a bit sad na matatagalan na ulit bago tayo magkita. Anyway, salamat din sa lahat ng tulong mo. Ang aming mga transaksyon ay mananatiling kumpidensyal. Umaasa akong mahanap mong iyong anak sa lalong madaling panahon. Tawagan mo ko kapag nahuli mo ng killer. May sasabihin pa sana si Lennon nang bigla na lang pinatay ni Mr. George ang tawag. That asshole. I will surely miss you, my friend. He whispered. Munti ka na mabangga ni Lennon ang sasakyan ni Jacob nang bigla siyang napapreno. Inalis niya ang susi ng kanyang sasakyan at mabilis na bumaba mula rito. Wala siyang pakialam sa malalakas na busina ng mga sasakyan na sa likuran ng kanyang kotse. Rinig na rinig din niya ang pagmumura ng mga driver sa kanya. Sa pagtawid niya ng kalsada ay muntik na rin siyang mabangga ng motor. Humihingal na huminto si Lennon sa harap ng isang restaurant. Nagpahinga lang siya saglit at kaagad na ginalugad ang lugar. Noel, nasan ka? Bulong niya habang isa-isa niyang tinitingnan ang mga kumakain sa bawat mesa ng restaurant na pinuntahan niya. Jacob, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras at saka bakit kasama mong babaeng yan? You know how much I hate her? Pabulong na sigaw ni Ashley. Maingat na sinara ni Jacob ang pinto ng kanyang sasakyan para hindi magising ang natutulog na si Adeline. Pinatay din niya ang ilaw sa loob ng sasakyan. Naglakad siya papunta kay Ashley. Mabilis niyang hinawakan ang mga kamay nito at hinigit palayo sa kinaroroonan ng kanyang sasakyan. I need your help. This is the favor I had asked you before. Don't tell me nakalimutan mo na kagad. Mahinang tura ni Jacob. Umismid si Ashley. At talagang balak mo kong idawit sa katarantaduhan mo? Idawit? Tumawa ng pagak si Jacob. I told you, you're already an accomplice. Kinuha ni Jacob ang kanyang cellphone. Maya-maya pa may pinakita siya kay Ashley na siya'y nakapagpalaki ng mga mata nito. Ngumiti si Jacob na makita niyang reaksyon ni Ashley. Ano, tutulungan mo ba ako? Bilisan mo magdesisyon dahil anytime magigising na si Adeline. You're a freak, asik ni Ashley. Ikinuyom niyang kanyang mga kamao. Pinakita lang naman ni Jacob kay Ashley ang isang CCTV footage ng skandal nito kasama ang kanyang ama-amahang si Alfred. Nangyari ito noong 1 taon. Ang kanyang adoptive father ay naglagay ng drugs sa kanyang inumin. Napagsamantalahan siya. Sa kasamaang palad, hindi niya ito masabi kahit kanino mula nang i-blackmail siya ni Alfred. Oras na lumabas ang video na yon, sa publiko'y mamamatay ang kanyang tunay na ina at mawawalan siya ng pangalan, reputasyon at mana. Kumalma si Ashley. Tinitigan niya si Jacob. Tell me, ano kailangan kong gawin? Ngumiti ng malapad si Jacob. Okay, listen carefully. Here's your script, he said. Habang abala sa pagdidiskusyon sina Jacob at Ashley, ay nagising si Adeline. Kinilot niyang kanyang ulo. Kumikirot-kirot pa yon dahil sa epekto ng alak. Agad niyang kinapa ang kanyang cellphone. 10:00 na pala, aniya, nang inilak niya ang kanyang cellphone. Kumunot ang kanyang noo nang may marinig siyang sumusutsot. Lumingalinga siya sa paligid. Minumulto ba ako? Ani ng isip ni Adeline. Muli siyang naglilinga nang marinig naman niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. Gawa yata ito ng alak. Nakakarinig na ako ng kung ano-ano. Inalug-alug niya ang kanyang ulo. Tumingin siya sa direksyon ni Jacob. Yun na kaya sinasabi niyang kaibigan? Iyon na kaya si Ashley Digos? Bulong niya. Halos mapatalon si Adeline nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang unregistered number ang nagpadala sa kanya ng mensahe. Miss Adeline, nasan po kayo? Bakit wala po kayo rito sa bahay niyo? Hinahanap po kayo ng amo ko. Magsisimula na pong magbago ang buhay mo. Maaari niyo po bang ibigay sa akin ang inyong GCash number o kaya po ay PayPal account?
Kung meron po kayong bank account, yun na po lamang isend yung details sa akin. Maraming salamat po, Miss Adeline. Gabing-gabi na, may nangi-scam pa? Akala yata nitong sender na to papatulan ko siya. Tsk. Agad na binura ni Adeline ang SMS na yon sa inbox niya. Maya-maya pinag-vibrate na naman ang kanyang cellphone. Muli siyang nakatanggap ng mensahe galing sa isang unregistered number. At talagang hindi ka titi. Mabilis na binuksan ni Adeline ang mensahe at binasa yon. Napaisip siya sa kanyang nabasa. Walang kwentang pagluluksa kung buhay pang iniiyakan. Huwag ka agad-agad maniniwala sa iyong mga naririnig at nakikita. Huwag kang basta-basta magtitiwala kahit kanino. Tandaan na ang demonyo'y kayang mag-anyong tao o anghel. Pakinggan mo muna sarili mo at paniwalaan mo kung ano yung kutob mo bagong pakinggan ng iba. Bago mo paniwalaan ang sinasabi nila. Muli niyang binasang mensahe dahil hindi niya kagad yun naintindihan. Maya-maya pinapangiti siya ng mapait. Humanap na lang kayo ng maloloko niyo, wag ako, sabi ni Adeline. Sabay burasa na tanggap niyang mensahe. Sa kabilang banda, hindi pa rin nawala sa isip niya ang huling mensaheng nabasa niya. Walang kwentang pagluluksa kung buhay pang iniiyakan. Ang demonyo'y kayang mag-anyong tao o anghel. Paniwalaan ko munang aking kutob. Pakinggan ko munang aking sarili. Wala sa sariling sambit niya, lumipat siya ng upo at ibinaba ang bintana ng sasakyan. Kailangan ko na makausap sina Jacob at Ashley. Tinignan niya si Jacob, kausap pa rin itong babae. Mukhang seryoso at malalim ang pinag-uusapan nila. Ang tagal Bubuksan na sana niya pinto nang biglang may isang pamilyar na sasakyan ang tumigil sa tapat ng sasakyan ni Jacob. Kumunot ang noo ni Adeline. Kung hindi ako nagkakamali, kay Lennon ang sasakyang ito. Bulong niya. Hinintay niyang lumabas si Lennon mula sa sasakyan pero ilang minuto nang lumipas. Wala pa ring Lennon na bumababa. Napagdesisyonan na niyang bumaba sa sasakyan ni Jacob. Katulad lang siguro ng kotse ni Lennon, aniya. Nang makababa si Adeline ay may isang lalaki nagtakip ng kanyang bibig. Biglang nanginig ang mga tuhod niya. Pinipilit niyang tignan ang mukha ng lalaki, subalit nabigo siya. Nakahinga siya ng maluwag na bigla siyang pinalaya ng lalaki. Mabilis siyang pumihit para tingnan kung sinong lalaking naghasik ng takot sa kanyang sistema. Lennon? Aniya. Adeline, kailangan ka sumama sa akin. Nang tahimik, sabi ni Lennon. Habang sinusulyapan niya ang direksyon ng kanyang kapatid sa ama. Nag-alab ang mga mata ni Adeline. Naalala niya mga sinabi sa kanya ni Jacob. She clenched her jaw. Totoo bang ikaw nagpadukot kay Noel? Walang paligoy-ligoy na tanong niya. Umiling si Lennon. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Adeline. Tinitigan niya ito sa mga mata. Look at me. I'm telling the truth, Adeline. If you trust me, please sumama ka sa akin. I have no reason to kidnap our son and for Pete's sake, I have no reason to kill him. Hindi pa man sumasagot si Adeline ni kaganyang tinakpan ng panyong ilong nito. Meron yung pampatulog. Mabilis niyang sinakay si Adeline sa kanyang kotse nang makita niyang papalapit na sa Jacob. I'm sorry, Adeline. Mamaya na tayo mag-usap ng maayos. Pagkarating sa akin secret villa, kailangan nating magkaroon ng deal. Ani Lennon, habang minamaneho ang kanyang kotse palayo sa nagsisigaw na si Jacob.